Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng SSS members na malapit na mag-apply ng kanilang retirement benefits. Or sa mga upcoming pensioners na nakapag-apply na subalit na-reject ang kanilang application. Bakit kaya? Ano kayang mga dahilan bakit nare-reject ang ating aplikasyon? At paano ito masosolusyonan? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating upcoming pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. Rejected SSS retirement benefits. Bakit na pending ang pension benefits? Mga dahilan at dapat gawin. Gaano ba katagal ang approval? Tara alamin po natin. Para sa lahat ng SSS members po natin na kasalukuyang nag-apply na at na-pending o na-reject ang application para sa kanilang retirement SSS benefits. Ano kaya ang mga dahilan bakit hindi ito inaprubahan ni SSS? Kung isa po kayo sa nakaranas ng ganito ay tatalakayin po natin ang mga posibleng dahilan ng inyong rejection o pagkaantala ng inyong retirement benefits. At kung paano ang dapat gawin para muli itong maiproseso at maaprubhan na ni SSS. At first, ano nga ba ang SSS retirement benefits? Ito po ay isang benepisyo sa mga miyembrong hindi na makapagtrabaho dahil sa katandaan at nakapaghulog ng kontribusyon na required sa isang retirement claim. Subalit para makatanggap ng buwanang pensyon ay kailangan nyo po munang umabot sa qualifying conditions ng SSS unless makakatanggap lamang po kayo ng one-time lump sum amount. Alamin po natin ang mga qualifying conditions para sa SSS retirement benefits. Una, kailangan na umabot sa 120 months na kontribusyon o 10 taon bago ang semester ng pagreretiro kung nais makatanggap ng buwanang pensyon. Pero kung less than lamang sa 120 months, at ayaw nyo na itong makumpleto ay makakatanggap lamang po kayo ng one-time lump sum benefits o isang bagsakan lamang after nito ay wala na. Ano ba ang tinatawag na semester of retirement? Ito ay ang dalawang magkakasunod na quarter sa taon kung kailan magreretiro ang miyembro. Halimbawa, kung nag-60 years old ka ngayong Mayo, ang 120 na hulog ay dapat tapos na bago dumating ang semestreng iyon. Isa rin sa qualifying conditions ni SSS ay kailangan umabot po tayo sa edad na 60 years old. Ito ang tinatawag na optional retirement. Hanggang sa 65 years old o ang tinatawag na mandatory retirement para ma-qualify. Pero may exemption po dito. Kung kayo ay isang underground mine worker, ay pwede na kayong mag-apply ng retirement at the age of 50 para sa optional hanggang sa 60 para sa mandatory para ma-qualify. At ang mga racehorse jockey naman ay nasa edad 55 years old ay pwede nang mag-apply ng retirement. Ang tanong, required ba na makatanggap ng advanced 18th month pension ang isang member? Hindi mandatory ang pagkuha ng advanced 18th month pension, ito ay optional lamang. Kapag ito ang piliin natin ay ibibigay sa atin ang kabuang halaga ng hanggang ika-18th month ng ating retirement benefits, at magkakaroon lamang tayo ng buwanang pensyon sa ika-19th month na. Kung may mga loans ka ay ibabawas na po ni SSS sa inyong advanced 18th month pension. Upon failing, ito ang piliin nyo po if gusto nyo ng advanced 18th month pension. Kung hindi mo naman kailangan ng malaking halaga ay pwede namang by monthly pension ang piliin natin para buwan-buwan ay may natatanggap na po tayong pension. Mga iba pang dahilan ng pagka-reject ng ating aplikasyon. Maaaring kulang pa ang mga dokumento na nai-submit po natin sa SSS. Maaari ding ongoing pa ang ating trabaho at tuloy-tuloy pa ang pagbabawas sa inyo ni employer ng contributions, kaya't hindi pa tayo pwedeng mag-file ng ating retirement dahil masasayang lamang ang mga ongoing remittances ni employer. Or maaaring may mga falsification of documents or information na hindi tali sa record ni SSS, kaya po tayo na-reject kaya't dapat ay alam nyo po ito. So, ano ang dapat gawin? Kung na-meet naman po natin ang lahat ng qualifying conditions ni SSS, ay mas maganda na makipag-ugnayan na po tayo sa mismong SSS branch na malapit po sa atin para malaman ang dahilan at kung paano ito ayusin. SSS officer on duty will guide us po on how to complete our application.
Mas madali maaprubahan ang ating retirement claim kung kumpleto lahat ng requirements natin. Gaano ba katagal ang proseso ng retirement claim natin? Usually ang ating application ay maaaring tumagal ng 30 hanggang 60 days upon received ni SSS. Pero since online na ang application process ay pwede rin po itong tumagal lamang ng less than a month. Kung nagkaroon ng pending application, maaari itong tumagal ng hanggang 2 to 4 weeks upon completion of requirements. Tandaan! I-check po muna natin ang ating mga contributions kung lahat ba ay nai-remit sa SSS bago po tayo mag-file ng retirement benefits para hindi po masayang. At makuha po natin ang tamang pensyon na para sa atin. Sa pag-apply ng retirement benefits, dapat ay may online SSS account na po tayo dahil online na po ang pag-apply ng claims. Kung may mga katanungan o problema po tayong hinaharap sa ating SSS benefits, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa mabilis at agarang kasagutan. Mag-iingat din po tayo sa mga taong tumatawag at nagpapakilala na taga-SSS dahil yan po ay pawang mga scammer. Tanging sa mismong SSS po tayo dapat lalapit. Naway nakapagbigay po ito ng impormasyon at paglilinaw sa ating retirement benefits at kung paano ang dapat nating gawin kung sakali makaranas po tayo ng ganitong scenarios. That's it. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.